Mayaman sa turismo ang lalawigan ng Zambales dahil sa dami ng anyong kalikasan na taglay nito. Ngunit kakaiba ang natatagong kagandahan na matatagpuan sa bayan ng Masinloc na unti-unting nakikilala at dinarayo ng marami dahil sa angking kagandahan nito. Ang makapal na kagubatan at malinaw na tubig sa Batis ay tamang-tama para sa mga mahilig mag-camping adventure, kaya hindi nakakapagtaka na dumarami na ang nagpupuntahan dito kahit papahirapan ang pag-akyat dito. Sa video na ito ipapakita ko sa inyo ang ganda ng kids pool sa Sitio Coto, kung saan matatagpuan din ang minahan na tinatawag na Coto Mines. Kaya halina, muli ninyo ako samahan sa aking pagkikipagsapalaran at pamamasyal. Dito lang yan sa Kapwa Moto TV. Pagkatapos ng isang oras na puro paghihirap sa kalsada, makikita mo ganito kaganda. Ayan o. Good morning everyone, it's another day, it's another morning para na naman sa panibagong motovlog adventure na gagawin sa inyo ni Kapwa Moto TV. Ngayon ay oras natin is 6:30 AM, tinanghali na ako. Okay lang yon dahil yung pupuntahan natin may office hours yun, alam ko eh. Ang pupuntahan natin ngayon ay ang Coto Mines sa may Zambales. Pero bago tayo pumunta doon, kailangan muna natin kumuha ng permit sa tourism office nila na nasa Masinloc. Kaya ganitong oras na ako umalis ng bahay para na sa ganun pagdating natin doon, bukas na yung office nila at makakuha tayo ng permit na siyang gagamitin natin sa mga checkpoint papasok sa Coto Mines. So ano pang hinihintay ninyo mga kakapwa? Muli ninyo akong samahan sa aking paglalakbay at pamamasyal. Dito lang yan sa Kapwa Moto TV. Yeah, ang sarap mag-rides. Ilang linggo din ako hindi nakapag-motor, no? Puro dahil na busy tayo mga kapwa. Umpisahan na natin dito yung vlog and let's go! Okay mga kapwa, ang biyahe pala natin ay may habang 182 kilometers. Ang tansya ni Google Map na makakarating tayo doon is 4 hours and 29 minutes. Pero siguro mas mapapatagal pa tayo dahil nga sa tuwing makakita ko ng magandang tanawin ipapakita ko sa inyo. Mahaba yung traffic dito ha. Aga-aga ang traffic agad oh. Pansin ko mga kapwa, daming sakyan ngayong holiday season. Dati-dati maluwag yung kalsada na ito at nakakapagpatakbo tayo ng mabilis. Ngayon talagang hindi ka pwede magpatakbo dahil napakaraming mga sasakyan ngayon na naglipa na sa kalsada dahil sa holiday season na. Alright, ang oras natin is 7:58 AM. Nandito na tayo sa Dinalukihan. Muli na naman natin babaybayin ang kabundukan ng Olongapo mga kakapwa. Ayun mga kakapwa, nandito na tayo sa kabundukan ng Olongapo. At kanina pa umaambon-ambon dito. Sana naman wag tuluyang umulan dahil mas mahirap para sa atin ng maglakbay ng umuulan. Ayun guys, tuluyan na nga umulan no. Pero yung pag-ulan dito hindi naman siya ganoon kalala. Paambon-ambon lang at binasala yung kalsada para lang siya ng bubuset no. So nagkapote na ako kasi medyo madilim din doon sa may tinutumbok ng kalsada kung saan tayo papunta. Kaya ayun, nagkapote na rin ako. Isang maulan na motovlog adventure na ang meron natin ngayon no mga kapwa. Medyo mahirap para sa atin tong mag-vlog nito dahil mamasa-masa ang kalsada at napaka-hassle nito. Ang oras pala natin mga kapwa is alas 9:14. Nandito na tayo sa may monumento ng lawid na to. Ito lagi yung palatandaan ko kapag malapit na ako sa Olongapo o so doon sa ulo ng Apo. Okay, 9:27, nandito na tayo sa ulo ng Apo. Dito tayo daw sa first exit. Papunta tayo ng Zambales. Ayan, dire-diretso lang tayo dyan.
So maaraw na dito mga kapwa. Hindi ko maintindihan yung klima ngayon, no? Bakit paulan-ulan tapos maya maya aaraw. Ang pangit ng araw mabuti pa yung paulanin na lang niya ng isang buo ng tuloy-tuloy. Tapos doon sa pupuntahan natin medyo makulimlim. Di ko alam kung uulan pa ba doon. Kung magliligpit pa ako ng ng kapote ko, 'di ba? So hassle, napaka-hassle talaga pagka umuulan katulad nito. 9:40 AM. Welcome to Subic, gateway to Zambales. Okay mga kapwa, first time natin dadaan dito sa may Subic Bypass Road. At ngayon lang din ako dadaan dito talaga. So tingnan natin kung gaano kaganda dito. Although hindi tayo makapagpalipad ng drone kasi nga maambon o umuulan, maasa tayo na makakita tayo ng mga magagandang view. Gaya ng bundok na yun, no? Ayun. Tuyo ang kalsada dito. Nambushit lang talaga yung ulan. Ayun mga kapwa, tuluyan ng umaraw at mainit na ngayon dito sa kinalalagyan ko. At tinanggal ko na yung mga kapote ko dahil napakainit na. At sana wag na sanang umulan, no? Dahil napaka-hassle para sa akin na magpalit-palit ng costume. Hindi, napakahirap yung magpalit-palit ka ng outfit, ng raincoat, tapos ito na naman, tong jersey. Ang ganda ng mga kabundukan na yun, no? Ayan, no? Ganda. (10:32) bayan na ng San Marcelino. Okay, 10:39 AM. Nandito tayo sa San Narciso. Ang ganda ng kalsada dito mga kapwa, maluwag. Tapos walang gaanong mga sasakyan. So nakaka-relax. Wow! Hay! Ganda! Doon po, lawak na makikita. Ito na pala yung hangganan ng San Narciso. At nandito na tayo sa may San Felipe. Ang oras natin is 10:49 AM. Ang ganda dito. Tingnan natin dito, no? Ginagawa pala yung kalsada na ito. Okay, time check natin is alas 11 ng umaga. Hindi ko na alam kung anong bayan na ito. Hindi ko maintindihan yung nakasulat. Pero kung di ako nagkakamali, tapos na tayo, or yun na yung hangganan ng San Felipe. At ang susunod na bayan, kung hindi ako nagkakamali, ang bayan na ng iba, Zambales. So yung mga kapwa, ang pangalan pala ng bayan na ito is Cabangan. So yun, nakita ko lang doon sa mga nakapaskil doon sa may arko doon. Hindi ko alam kung anong bayan na tong sumunod na to, no? Pero may nakalagay na Panan. I assume na Panan, no? Bayan ng Panan, no? Ang oras natin pala ay alas 11:14 ng umaga pa rin, o ng tanghali. At meron na lang tayong 65 kilometers away from the Masinloc Tourism Office. At sana ay mahabol natin. Alam ko kasi may cut off yun ng tanghali Sana mahabol natin. Wow, mukhang maganda to, tignan nyo. Wow! Ano yung mga kabundukan mga kapwa? Hay! Ganda! Walang ganyan sa syudad, no? May bundok sa Arayat, pero hindi ganyan yung mga bulubundukin sa Arayat. Ganda dyan. 11:32
finally, nandito na tayo sa bayan ng iba. Yan. So, dire-diretso pa tayo. Tignan natin si Google Map kung ilang kilometro pa tayo. So, meron pang 32 kilometers papunta doon sa Masinloc Tourism Office. At 43 minutes pa daw ang ating magiging biyahe, sabi ni Google. So, malayo-layo pa tayo. Dito daw tayo sa Govic Highway. So, pinaliliko tayo dito. Nung nagpunta kami na Magalawa, papunta doon. Ngayon naman, dito naman tayo. Etong kalsada na binabaybay natin is naging familiar sa akin. Ito rin pala yung kalsadang papunta ng Magalawa. Siguro doon sa naghati ng kalsada, doon kami sa kabila dumaan, hindi doon sa dinaanan natin kanina. Kaya nasabi ko na parang mag-iiba na yung kalsada. Kasi dumiretso kami doon sa may palengke, naalala ko yun kaya dumiretso kami. Pero ito rin pala yung kalsada na papunta ng Masinloc. Dadaan ka pa rin pala ng Palawig. Diyan nakakaramdam na ako ng pagod, mga kapwa. Pero nandito na tayo sa Masinloc, no? Nakita ko na yung karatula ng Masinloc kanina. At ang oras natin ngayon is alas 12:02 ng tanghali or 12:02 PM. Ayun mga kapwa, ang oras natin ulit is alas 12:11. Nandito na tayo, mukhang nandito na tayo sa may kabayanan ng Masinloc. At maya maya lamang ililiko na tayo pakaliwa para makapunta na sa tourism office. So malapit na tayo. So ito na yun mga kapwa, Captain Tinong, Kapitan Tinong or Captain Tinong Street. Liliko tayo dito. Yan. So tapos 500 meters daw Santa Lucia Street. So parang residential to. Ayun, makita nyo kay Google Map mga kapwa na marami pa sikot-sikot, pero searchable naman siya sa Google Map or sa Waze, no? So hindi na kayo mahirapan doon. So ito na yung tourism office. So pasok natin siguro itong Ayun na mga kapwa, alas 12 tayo nakarating dito ngayon sa tourism office ng Masinloc. So, napakabait ng mga staff nila dito, sila sir. Ayun. Napakabait ng mga ano nila dito at makakabahin ka lang naman nila pagka dumating kayo dito. Sabi nila sarado na pero hindi naman pala. So yun mga kapwa, pagkatapos natin doon sa tourism office, makukuha natin to, magbabayad lang tayo ng 160 pesos. Ito yung magiging parang gate pass natin or yes, parang gate pass natin na ibibigay doon sa mga bantay doon. So, samahan nyo muli ako na pumunta na sa kids pool sa may Cota Mines. So dadaan muna ako ng 7-Eleven guys. Magre-refill lang ako ng tubig. Dahil wala na tayong mabibilihan pagdating natin doon, no? At siguro dito na rin ako kakain at magpapagasolina. Ito 7-Eleven. Malapit lang yung 7-Eleven dito guys. Alright, ang oras natin alas 2 na ng hapon. So natapos na tayo sa kumain na rin kasi ako dito. Yung daladala ko baka kainin ko na lang mamayang gabi. So hindi naman siya madaling mapanis So nagpakarga na rin ako ng gas at kailangan natin ng mga pangangailangan natin. So meron na rin tayong enough food, water, and also syempre yung sarili mo syempre kung kondisyonado nga ba. So kondisyonado na tayo na pumasok doon sa kids pool ng Cota Mines or sa Cota Mines. Meron tayong 22 kilometers na babaybayin mula dito sa may Masinloc papunta doon sa Cota Mines. So mga kapat, halina, panibagong motovlog adventure na naman to dahil dahil rough road ang dadaanan natin doon. Kaya samahan niyo po muli si Kapwa Moto TV makipagsapalaran at sa kanyang biyahe. Dito lang yan sa Kapwa Moto TV. Let's go! Ito na yata yung first checkpoint, no?
Teka lang sir ha. Yan ako lang muna. Ha? Umulan po? Alin po? Oo, mag-isa lang po ako. Teka lang sir ha. Umuulan kasi kanina kaya tinago ko dito sa ilalim eh. Opo. Opo. Meron po sir. Opo, opo. Ito sir oh. Dalawa pa, sir? Ito, sir. Oh. Thank you. So, yun, mga kapa. So, may dalawang check-up point pa daw tayong dadaanan, sabi ni sir, no? At medyo malayo-layo pa tayo sa ating destination dahil ayon kay Google, may 24 kilometers pa tayo. At dito na mag-uumpisa ang ating pakikipagsapalaran dahil makikita nyo naman na rough road na ito. Dito na rin natin masusubukan yung ating dual sport tire dahil nagpalit na nga pala ako mga kapwa. Honestly, gamit ko na itong dual sport tire ko nung nagpunta na ako ng highest point. Pero sa mga rough road na katulad nito, ngayon pa lang natin siya talaga mate-testing dahil sa ganito talaga siya capable itong ating Corsa Platinum S. Grabe, sa umpisa pa lang masalimuot na itong trekking natin dito, no? Grabe pala dito. Ya. Lalaki ng bato. Grabe, masalimuot pala yung kalsada dito. Hindi ko expect na ganito pala. Sobrang kasalimuot ang kalsada dito. Pero kayang-kaya naman ng mga sasakyan na nasasakyan natin ng Honda Click. At syempre, may isasuggest ko talaga dito is SUV. Kahit 4x2 lang, pwede na. Ewan ko lang sa may banda roon. Pero magiging update na rin to kung meron kayong mga 4x2 na sasakyan na SUV. Check natin banda ron kung kakayanin pa. Ang ganda naman dito. Ito muna tayo. So ayun, siguro dapat bilisan natin kasi baka mamaya pagdating natin doon gabi na. Uy, another sementado. So Ubat Integrated School. Kaya pala sementado kasi residential na pala to. Mahaba. Ito na pala, dito na pala matatapos Ang tatalim na mga bato dito. Ya. Okay sana kung ganito yung lupa
Kahit rough road. Kasi makapagpatakbo ka man lamang ng benching ko, pwede na. Eh kaso hindi eh. Grabe yung, ayun no, katulad yan, tingnan nyo. Mga bato. Mas malala ang kalsada dito. Tingnan nyo, oh. Grabe. Ako nang hinihingal eh, akala mo pumipidal ako eh. Paunahin na natin to. Kasi malikabok. Rico. Ang ganda. Pagkatapos lang isang oras na puro paghihirap sa kalsada, makikita mo ganito kaganda. Ayan oh. Ito na yata yung last checkpoint. Ay. Ito na nga yung last checkpoint natin. So, magandang araw po. Sandali lang po sir ha. Nakakamangha to mga kapwa oh. Ayan oh. Ganda. Para-parehas yung design ng bahay at para-parehas yung kulay nila mga kapwa oh. Koto Public Market. Galing. Ay, may kalsada na naman dito dahil residente na naman to. Kung okay dito ah. Ayun oh, para-parehas yung kulay tsaka yung disenyo ng mga bahay mga kapwa. Tsaka may mga nagtitinda na rin dito. Yun nga lang sigurado ginto ang presyo dito dahil mahirap iakyat dito eh. Stop main gate. Koto High School. Ano kaya yan? May mga residente talaga dito. Ito. Ay, pusang gala. Sumayad tayo. Tama ba itong pinupuntahan ko? Tama, ayun na. Mga pati-pati. Ay, eto na. Dito na tayo sa kids pool. Ang oras natin is alas 3:58 o alas 4 ng hapon mga kapwa. Okay, bababa na tayo ng kids pool. Hop. Alright. Nandito na tayo sa kids pool. Sa wakas. Mga kapwa, ang daming tao ah. May mga kanya-kanya silang tent. Tayo wala. Ayun. Tignan natin kung saan tayo magpapark. So yung mga kapwa, sa ganap na alas 4 ng hapon, narating na natin itong kids pool ng Koto Mines. So, medyo pagod nga lang, pero enjoy naman yung biyahe natin dahil kahit paano, ligtas tayo nakarating dito sa ating destination. So, subukan kong ipakita sa inyo yung kabuuan nito. Ayan, makita nyo naman, maganda yung ambience dito.
lipat tayo mga kapwa at tingnan natin kabila. Ang bilis dumilim ngayong mga panahon na to, no? Dahil alas 6 pa lang, o minsan alas 4 pa lang, alas 5 lumulubog na yung araw Ang ganda dito. Kaso hanggang alas 7 lang sila dito mga kapwa, no? Good morning guys, ang time check natin is 6:30 AM. Nagising ako kanina mga 4:30 kasi medyo malamig talaga dito dahil hindi naman ako nagdala ng tent at naglatag lang ako ng banig dito sa may balkonahe na tong bahay na to. So, nakiusap lang tayo kay Manong Guard na kung pwedeng mag-stay lang dito sa may balkonahe or terrace ng bahay. Pwede naman daw. So, gaya ng mga iba, ayan, makita nyo naman na nag-stay lang din sila dito sa balkonahe or terrace ng bahay. So hindi nila pinaparentahan to, pero pwede ka namang magtayo ng tent dito sa may balkonahe. So ngayon ang gagawin natin is maglulublob tayo maya-maya dito, and then ipapakita ko sa inyo yung kabuuan ng lugar na to at saka yung kagandahan ng lugar na to. Alright mga kapwa, tayo ay lilisan na dito sa kids pool sa Cota Mines. At ang oras natin ay 8:28.
hungry for the road all my life, thirsty for adventure all my youth, chasing all my freedoms down Liberty Avenue. And every time I hear a phrase my mother used to say to me, everything happens for a reason, I get the feeling I need a little taste of home, 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 just a little taste of home. I need a little taste of home, home, home. I need a little taste of home. Nothing like kitchen conversation, steam coming up all